Sound check, man. Yeah, what's up, what's up? Welcome. Dito tayo sa Feel Poetic. Yeah, ang piling Makata. Makatang hibang. Pero di si Glock 9. Ah, Makatang hibang. Pero hindi si Abra. Yun. Makatang hibang nga pala. Sumisikat yung issue nila Abra, M-Zite. Sino daw ang offbeat? Yeah. Pero hindi naman ako magaling sa kanta. So wala akong ma-share doon. Ang marunong tayong manood ng battle. Ang papanoorin natin ay ang Senior versus Shernan. Yeah, dito sumikat ang mga idol natin, Tapik Squad. Pero ayoko nang ganun, di ba? Mahirap sumikat agad, lalo kung ano ka pa, bobo ka pa, di ba? Sila kasi magagaling na eh. Ako ano pa lang eh, parang grade grade 1 pa lang ako sa battle rap. Yeah. Sila sobrang solid talaga mag-explain. Ako parang tanga-tanga lang. Pero kung natiritripan nyo yung review natin, syempre, like, share, subscribe tayo. Pwede nyo nang i-share yan. Hindi na ako naiiya. Yeah, start natin. Sinyo versus Laptop, Shernan. Vuelta Balendong 11 nandito pa rin. Metro 10 Pasig, huling laban na ng gabi. Ooh. Isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng Yeah. mga kasama natin dito mula ng 2010 pa Yeah. sa mga nakarang events, sa mga susunod pa. Flip top, magingay para sa sarili nyo at para sa huling laban natin. Sinyo versus Shoutouts Primo Gaming, shoutouts Sure Extreme Cash, na. shoutouts Black Manila, silipin nyo yan. Real Jokes Clothing, syempre. Crown, High Mind, sa lahat mga bagong labas ng mga represent collab. Syempre, Flip Top Official Merch. Yun. Flip Top Beer, tikman nyo yan, subukan sana yan. makatikim tayo ng mga merch, no? Baka naman. At lalo kapag magkaroon na tayo ng laban. Siyempre, Flip Top Beer, hintayin natin magkalata kasi medyo malabo pa akong makanood sa live. Tataw kaya ng bote. Sa kanan ko, Yeah. Pampanga represent para sa inyo. Most viewed Battle MC sa buong mundo. Magingay tayo lahat para isinyo. Yeah. Hindi ka dapat maghintay, so move and try. Sa'yo nakasalalay kung magtatagumpay. Always aim high, rise and fly. Huwag ka nang umasang merong magbibigay. Do it by yourself, dapat DIY. Dapat DIY. Mag-shoutout sa Real Jokes Clothing DIY, man. at sa lahat ng mga tropa natin dyan na naglalaro ng Run Online ang dahilan kung bakit natalo sila M-Site. Yeah. Nangaagaw talaga ng merch si Ari Ken. At sa kaliwa naman, Black Manila, man. Muntinlupa represent para sa inyo. Number 2 most viewed Battle MC sa mundo. Magingay tayo lahat para kay Shernan. Di mo ko kaya. Ano ba ng iyong iba to? Di mo ko kaya. Di kaya nila iba to. Di mo ko kaya. Angas ni Shernan dito, naka-bling-bling. Wag mo ko Sing, relo. kung ikaw din namang Jacket. Anak na Muntinlupa's Most Wanted, Colorap Battle League. Para sa inyo to. Ikaw. Shoutouts Motor, shoutouts Flora Battling. Shoutouts Ulap, Unhinged, Doc Panda. Shoutouts Boss Toyo. Shoutouts Omar Baliw. Lahat ng mga tropa natin Yeah. dito. Nanalo ng Excited na ako. Coitos. Si Shernan, pinili niya mauna si Sinyo. Pinili ko talaga! Doon mo na nga lang ako mauunahan, tinanggihan mo pa. Kasi sino bang tangang gustong maging pangalawa? Baka nakakalimot ka. Nandito ka sa mundong walang may pake, pag di ikaw ang pinakaking ina ka. Ang ina, intro pa lang. Sinalangan ng 4-bar setup. Pasok agad. Dalawa. Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the fuck are you? Ang diin talaga. Ito yung gusto kong Sinyo, 'di ba? Ito yung perfect form ni Sinyo, hindi yung laban niya kay Apex. Remind lang kita kung wala kang clue na ang rule number 1, never be number 2. Lakas nun. Solid yun. And that is true. Walang ibang makakagawa ng mga nagawa ko. Champion mo, mukha mo. Corona kung suot ay para lang sa aking ulo. Walang magbabago. Taon mang di bumatel, mananatili to sa trono. Kasi di lang basta top 1, kundi top 1. Kaya di nyo mauga-uga sa pwesto. Pwede, pero hindi ako ganun nalakasan dun sa ano niya na yun.
Hindi ko pupuntusan yun. Pero pwede. Malakas. Eto, champion! Ey! Pang crowd to, pang Feel crowd. na feel mo rin. Ulol, ito'y parte ng aking plano. Kung di mo napansin. 2x2 champion, Zite Shernan. Ang kalaban nila doon, SM yun eh. Tipsy Disinyo. Malasyeye yung senaryo na ating gagawin pagkat pinag-champ ko muna bago ko tuluyang paslangin. Parinig kay Shehi. Pero pinag-champ ko muna. Pero hindi ganun ka, medyo mahaba yung setup eh. Hindi kagaya ng mga solid na one-liner ni Sinyo, 'di ba? Malakas 'yun, pero hindi natin pupuntusan. Shehi, champion ng 2x2. Nag-champion na si Shehi bago niya. Nung nilabanan niya si Shehi, tinalo niya yung yoga, 'di ba? Yun eh. Balibag si Shehi doon, sabi nila, pero hindi ko pa napapanood ulit yung laban. Tingnan natin pag na-review natin. Patay ka, men! Mas masakit ang gante kung di mo nalalaman. Kaya pinlano namin to ng dahan-dahan. Tipsy dun sa site, sinyo naman kay Shernan. Parang Chito, Francis Glock, isa-isa kayong magbabagsakan. Ganda nun. Sinyo, Shernan, Tipsy kay M-Site. At nanalo nga si Tipsy D. Diba? Magandang performance ng dalawa doon, pero kitang-kita natin na panalo talaga si Tipsy doon. Kahit hindi ganun ka-high peak yung reaction ng crowd, 'di ba? Tapos Chito Miranda, Francis M at Glock 9 bagsakan. Aminado naman! Bunga ng aming kapabayaan, sibak kami nung DPD. Di ko kinakailayan. 2x2. Pero ano itong nababalitaan? LQ daw kayo nung Christian? Rumupok na yung pagkakaibigan? 2x2 rumupok. Yung ugat at punot dulo ng hidwaan, wag na natin pag-usapan. Dating solidong 2x2, ngayon biglang nagtatablahan. 2x2 nagtatablahan. Connected, di ba? Kaya tanong ng karamihan, magtatagal ba to? Sure na dead ball nako. Ngayong wala ang iyong kaduwo, kanino ka patatakbo? Baka nalilimutan mo na hindi to Batang Quiapo, kaya walang magtatanggol sa'yo. Saluhan. Maganda tandem ng SM. Pero feeling ko overpowered si M-Site and K. Shernan doon sa run nila. Kung nandito lang si Sight, may pag-asa sana to. Kaso na tiyempohan ka mag-isa, so ikaw ang solong sasalo. Nang bawat bara kong ibabato. O ito, SS ni Hayabusa at Juggernaut, mas dama kasi sinolo mo. Speak Hindi ko alam yun, pero napanood ko sa mga ibang nagre-review. Solid daw yung reference na yun. 'Di ba? SS ni Hayabusa, Juggernaut. Juggernaut naman, parang pamilyar ako sa DC, 'di ba? Sa movie. Isipin na lang natin kung paano pa sa laro, 'di ba? Speaking of solo, alam nyo bang wala na sa 3GS tong si Taba? Kasi buwag na daw ang 3GS, 'di ba? Sinabi mismo ni Idol Jonas 'yan. Nung na-review niya yung laban. Wala nang nakakabigla. Paano pabaya? Pag sinilip nyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe na't malala. Ganda ng Huwag na mong to. ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema, kabi-kabila. Kaya si Poison nagmala ni Hinja. Gustong Anime kasi reference ni Poison kaya ninja. itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala, makikita sa mata. Ingat ka, Nagato versus Jiraya. Kasi yung papatay sa'yo, yung minsan mong naging pamilya. Pero teka, ikaw ba si Shernan Gaite? K-Ram to. Ikaw ba si Gaite? Gay na, tepa? Epic talaga yun. Aba, teka. Tang ina gaite, tapos ginatasan, gay na, gay, te. Di ka sure pa? Pues eto rekta. Ang kapal ng mukha mo para yung sarili mo sa akin ikumpara. Lumugar ka! Lumugar ka. Sino ba yun yung baduy na 3GS? Yung hindi kilala ng mayor?
Nakalimutan ko. Basta yun. Kalaban ni Idol Jonas yun. Castillo. Epic yun. Ang ganda ng style ni Castillo, 'di ba? Tapos bumaduy nung tumagal. Review natin yun. Solid din na battle ni Idol Jonas. Kaya siya may pera at successful din daw siya. Tangina. Ang Tangina, tanong, Romano. lumibel ba? Ganda ng punto ni ano dito. Sinyo, 'di ba? Solid. Lumibil ba? Castillo, lumugar ka. Tapos Romano, tangina. Castillo ulit, lumibil ka. Pag ako naubusan ng pasensya, pasensya. Pistol here, wag mo kong pistol i-trigger. here. Talagang tutuluyan kita. Trigger. Lalo na't ganito yung range, ang dali mong maasinta. Range. Tapos, yun nga yung issue ni Range, 'di ba? Kung hindi nyo alam, na maril daw ng kano ng malapitan, 'di ba? Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Mind-blowing. Si M-Site. Pansin nyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Maganda yung ginawa ni Sinyo, pero onti lang yung suntok na na malakas doon. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Ganda nun. Gulat ka? Ako bahala, huwag kang ma-down. Yung mastermind malalaman natin bago matapos itong round. Di ko na para pangalanan. There's only one name that you can found. Si M-Site ang nagpapatumba sa'yo. Ganda ng opening ni Sinyo. Ganda nun. Sobrang solid. 14 points sa round 1. Not bad. Siguro kung hindi ganun ka yung expectation natin kay Sinyo, mas marami pa siyang mga pasok na linya dito, pero kasi ang ganda kasi nung opening niya, 'di ba? Tapos lumaylay ng konti sa gitna, sa dulo, tapos biglang lumakas na ulit. Yun yung naging round 1 niya. Mas marami pa sana to kung mas solid yung pagkakaayos ng mga round. Pero ito na yung maganda, ito na yung perfect form na hinahanap natin kay Sinyo. Siguro meron pang i-improve si Idol dito. Parang yung laban niya kay Shehi. Sak Maestro. Sino pa ba ang mga solid na laban ni Sinyo? Matandaan. Solid kasi lahat eh. Meron siya mga talagang mga haymakers eh. Pero sa bagay, round 1 pa lang, nagpapainit pa lang dito. Tingnan natin kung anong magiging response ni Idol Shernan. Pulo, Battle League. Hindi ko kailangan si Tanggol. Sabog ka ba? Pagkatapos kong bugbugin si Santino, isusunod ko siya! Ang corny nun, boss. Hindi namin alam yung reference, pero malamang probinsyano yun. Diba? Tinawanan niya eh, walang reaction sa crowd. Pasensya na, pumiyok. Pero sa Pumiyok? battle rap, Hindi naman siya masasabi pumiyok, yung dakila. Pinag-champion lang daw, tapos papatayin. Ganyan ang reason ng mahihina. Reasoning na mahihina. Pwede. Pinapatumba ko ng 3GS. Solid yun, solid. Tangina. Sobrang solid. Sabagay, naman, nag-aaral sila ng stunts sa probinsyano. Malamang safe yan. Hindi naman gagawin yan kung mamamatay siya, di ba? Pinapatumba ko ng 3GS. Una naman yung puwet dito ni Idol Shernan. Pinapatumba ko ng 3GS. Una yung puwet. Boom. Malaki lang talaga siya. Kaya pag tinignan mo, parang tumumba talaga. Solid. Bitawan mo ako! Ito yun. May alam ka ba? Kung pinatumba ko nila, kaya ko tumayo mag-isa! Ang dito natin makikita kung gaano kalakas yung freestyle ability ni Shernan. 'Di ba? Tumumba siya, hindi niya alam kung Kaya ko tatayo tumayo siya. mag-isa! Tumumba siya, siguro nung tumumba niya, iniisip niya na kung anong line na bibitawan niya. Tapos pumasok yung siguro naisip niya na kaya ko tumayo mag-isa, pero
naging effective kasi tinulungan siya ni Sinyo, 'di ba? Hindi siya na ano doon. Sobrang ganda talaga ng freestyle gaming ng mga 3GS. Tinatap pa ng mga ano, parang binibilangan ah. Sino ba yan si Alam mo, bitawan mo ako! Smaglas? Nangingialam ka ba? Kung pinatumba ko nila, kaya ko tumayo mag-isa! Tapos naka-rhyme pa, putang ina, parang pre-med talaga, parang plinano talaga. Kaya ang dami nagsasabi na plinano. Pero yung mga ganito, professional tong mga to, nila paplanuhin yan. Ba't nila paplanuhin yan? Hindi nila natalo si Sinyo, 'di ba? Borado yung 16 bars ba? Basta mahaba eh. Ang haba eh. Siguro 16 bars ng ni Sinyo. Borado yun sa rebat na to. Solid, solid. Tutusan natin ng 2 points yun. Bali 3 points kasama yung bagsak kasi kasama yun sa performance, 'di ba? Yung bagsak nun sobrang unexpected. Tapos yung rebat, tapos yung impact, 'di ba? Ganda nun, ang lakas nun. Bawi, bawi. Yo! Yeah. Galing, galing. Nung laban namin ni Choke Maestro, Chok maestro. meron akong inulit na linya mula sa laban namin ni Sinyo sa Taiwan. Successful ka. Successful din ako. Mahusay ka. Mahusay din ako. May tsura ka. Tas bigla ako natigilan. Sinadya kong ulitin yun. Alam kong makukuha ko atensyon mo para lumaban. Well, I got you. Senaryong paulit-ulit. Tinalo kita sa 2x2. Tinalo kita sa Taiwan. Natatalunin ulit kita ngayon. Ito ay deja vu. Pero, ang deja vu kasi exact same scenario, di ba? Handang-handa ako sa battle na to. Tinalo ko siya sa Taiwan. Tinalo ko siya sa Cebu. Si Sak Maestro na yung sa Cebu. Di ba? Hindi na si Sinyo yun. Ginamit lang nila yung linya. Parang kinonek lang. Pero pwede na rin. Yung gigil ko sa battle rap, ikaw lang ang pinaglaanan. Sa sobrang focus ko, kaya kong magjakol kahit may problema pinagdadaanan. Ay na talaga yan. Parehas tayong umasenso dahil sa flip-top. Pero mas sosyal ako sa'yo, pare. Actually, I can go to Jollibee para lang tumae. Eh ikaw, mang-aagaw ng moment. Nung nanalo kami sa 2x2, nag-propose si Tarantado kahit wala naman sa plano. Biglang naglabas ng ring porket sa amin napunta yung ring ng kampyonato. Pass forward. Habang naglalakad si B papunta sa altar, umiiyak si Sinyo. Sa sobrang dami, yung luha, lahar na. Lahar na. Alam niyo kung bakit siya umiiyak? Hindi niya kasi napakasalan yung babaeng mahal niya. Lahar na para lang sa mahal niya. Hindi naman parang luha yung lahar, 'di ba? Yung organizer sa Cavite, Issue. yung sinama mong babae sa event natin dati sa Banay-Banay. Yung sa Taiwan, ayaw mo ng foreigner, gusto mo Pinay. Eh di, ito wala mo ng bars to ha. Putang ina. Lahat ng rapper dito, kahit yung mga clothing owner na yan, pag Nandadamay eh, no? pupunta sa ibang lugar, kumakantot yan. Ako, umamin na ako sa asawa ko. Umamin na. Nagsorry na ako, hawak niya na account ko. Ang ina mo. Gantong itsura ng bababae, ganito pa kaya? Eh. Pero tapos na yun. Ang mahalaga, pinakasalan na ni Sinyo si B. Palakpakan natin. Pinak-cue crowd. Pero tanong ko lang, dahil pinakasalan mo na si B, isa ka nang mabuti. Mabuti. Eh hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka nahuli. Paulit-ulit ka ng babae, yan ba ang mabuting haligi? Tapos nung nahuli ka, bigla ka na lamang nagsisi. Lumuhod, humingi ng tawad. Pero si B, nagawa mong bobohin. Para patunayang mahal, niyaya ng kasal. At gusto agad suluhin. Kalimutan na natin yung B. Magpakasal na tayo, mahal na mahal kita. Lahat ng responsibilidad handa akong akuin. Ulul, pakasalan mo o hindi, kung mahal mo talaga, hindi mo lolokohin. Huwag mong gamitin ng simbahan para pagtakpan ng iyong napiling gawin. Ganun. Ang pakikiapid at pangangalo niya ay malaking kasalanan, Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Hindi... Galing, galing. Puntuhan tayo dito. Pambababae at pangalon niya. Diba? Yeah. Yeah.
Opinion natin sa pangangalun niya, hindi ako ano diyan, hindi ako approve dun. Regardless kahit gaano ka sikat, kayaman, 'di ba? Siguro kung hindi mo nagawa 'yun nung high school days, hindi ka ng babae ng high school days, baka gagawin mo talaga 'yan ng ano, ng pagtanda mo, 'di ba? So sa mga kabataan diyan, simulan niyo naman babae ngayon habang high school pa lang. Gago, 'no? Habang bata pa kayo para kapagka nasa committed relationship na kayo, hindi niyo na gagawin 'yun, 'di ba? Nasubukan niyo na, eh. Nasubukan niyo na, boss. Subukan mo na. Subukan mo na habang maaga, hindi yung papahuli ka, 'di ba? Yung mga payong kaululan lamang, hindi dapat paniwalaan. Para pagtakpan ng iyong napiling gawin. Ang pakikiapid at pangangalun niya ay malaking kasalanan, Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Kaso ironic lang, no? Ginawa rin niya kasi. Tangina, ginawa mo tapos alam mo yun, yung parang may matanda na may dalawang asawa na ng babae rin nung kabataan niya, tapos tuturuan yung mga bata ng huwag kayong mga babae, di ba? Ikaw nga ginawa mo, eh. Tapos ngayon, ipipreach mo na wag gawin, di ba? Tangina mo. Tangina mo, Sherman. Hindi kita gagayahin. Kapag Hindi kami kita naman ang nasa gagayahin. simbahan, Ginawa mo nga habang kasal ka, eh, 'di ba? Parang 'yun yung irony nung 'yun yung nakakatawa doon, 'di ba? Sinabi niya, "Umamin na ako sa asawa ko. Hawak niya na account ko." Eh, kasal na sila noon, 'di ba? Si Sinyo hindi pa kasal. Tapos saka lang nagpakasal daw nung ano na, nung nahuli. 'Yun yung sinasabi niya, 'di ba? Anong mas malala, 'di ba? Ikaw kasal ka na, ginawa mo. Yung isa hindi pa kasal pero ginawa niya, 'di ba? Parang yun yung titimbangin mo dun, eh, 'di ba? Nakakatawa lang kay Shernan pa nanggaling matapos niyang umamin, 'di ba? How ironic. huwag mong gamitin ng simbahan para pagtakpan ng iyong napiling gawin. Ang pakikiapid at pangangalun niya ay malaking kasalanan, Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Hindi kita gagayahin. Hindi Kapag kami kita naman ang gagayahin. nasa simbahan, kahit sumigaw ka pa ng itigil ang kasal, hindi mo mapipigil ang binyagan. Tangina mo. Wala akong plano magpatawa. Wala daw. Pero alam kong matatawa kayo kahit anong gawin ko. Putang ina kasing mukha to. At least alam nyo na kung saan lang lamang si Sinyo. Ikaw na mas maya. Ay na kasi yung bars mo kasi pang joke talaga, eh. At least alam nyo na kung saan lang lamang si Sinyo. Ikaw na mas mayaman, mas sikat, mas pogi. Ako na magpapaubaya. Sa'yo na lahat niyang hayop ka. Basta sa akin si Bini Sheila at Bini Aya. Nangyari na to nung 2x2. Di ata Pero gets ni Sinyo yung reference. Beanie, di ba? Yun yung mga girl group na parang hindi ko siya ma-define kung P-pop ata. So parang SB. Di ba P-pop ang SB? So yun, parang silang ganun. Bini Sheila, Bini Aya. Fan din tayo nun. Dati. Pero ngayon hindi na ako nakakapanood ng mga nila, ng mga video nila, di ba? Parang okay din. Aya. Nangyari. Bini Sheila. Sa'yo na lahat niyang hayop ka. Basta sa akin si Bini Sheila at Bini Aya. Sheila. Sheila din tayo, eh. Bini Sheila tayo. Nangyari na to nung 2x2. Pero walang katambal na M-site. Masasabi niyong iba ako magseryoso, parang love at first sight. Kalabang ko, nananalo lang pag mandadamay at malalait. Ang problema mo, malaki lang tiyan ng kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Hindi ba? Hindi ba? Hindi. Bawi. Hindi daw. Para sa akin, hindi to, tabla to round 1. Solid. Maganda yung performance nila first half. Solid yung mga jokes ni Shernan dito. May mga marami pero hindi lahat pumapasok, 'di ba? Kagaya ng Bini Sheila, Bill ni Aya. Medyo lang siya. Throwaway punchline. 14-14, sayang kung pumalag yung isang ender ni Shernan dito. Siguro bibigay ko sa kanya yung round 1 pero para sa akin round 1 tabla. 14-14. Medyo corny yung unang rebuttal niya. Pumunto siya ng malaki dun sa rebat niya na sumunod, 'di ba? Yung acting skills, yung rebuttal instinct, freestyle ability, tapos yung impact, sobrang lakas ng impact sa crowd, 'di ba?
isa to sa mga highlights ng career ni Shernan, tong rebat na to. Sobrang solid talaga yun. Round 2 tayo, round 2. Tingnan natin kung paano i-level up ni Sinyo yung gameplay niya ngayon dito sa round 2. Nakita nyo naman, di ko pa sinusuntok, tumumba na. Bubugbugin niya daw si Tanggol tarantado, hugis punching bag ka. At nag-propose ako kay B. Selos ka naman kaagad, G. To talaga, will you memory? Will you memory, mamatay ka na. Nag-propose nga ako kay B. Sorry na nga eh. Gag, inamin. Inamin, gag. Nadya pala. Ano ito? Sorry na nga eh. Ang tagal kong walang laban. Yan na. Kaya si Sir Arik, hiniritan. Kinausap ko ng masinsinan. Sir, baka naman. Putang ina, binigyan ako, baka naman. Baka, vitiligo. May puti-puti sa itim-itim. Ano to, lokohan? Di yata tayo nagkakaintindihan. Gago. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako, batikan. Batik na po. Ay, naginatasan yung vitiligo no? Ginago. Tangina, Shernan. Ang kauna-unahang rapper na Dalmatian. Yeah. Dalmatian. Gag. Ganito ang mangyayari sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. Kalahati lang yung nakuha mo, di ba? Hulugan mo pa yung iba. Gag. Pero epic yung balat no? Trial skin yan. Trial skin. Sa mga sa mga laro, 'di ba, yung mga skin sila doon na pwede mong i-try. O ba't di nyo subukang ispatan? Ispatan nyo! Saka nyo sabihin kung mali. Ang kada kulay ng bawat lahi ay itim, puti, kayumangge. Pero ikaw, iba ka pare. Ibang klase. San ka kasali? Iba ka, Ngayon pare. lang ako nakakita ng kulay bukake. Gago. Bukake, yun yung sa Japan, 'di ba? Search nyo na lang. Pero pag sinearch nyo, incognito kayo mag-search kasi medyo sabihin na natin, maraming lalaki sa isang babae tapos papaulanan nila siya ng sticky substance. Yun, bukake. Kaya wag Kadiri yun. kang makinarte! Hindi yan betiligo. Yung sikreto mo, alam na namin. Wag mo na kaming lokohin. Ba't di ka pa umamin? Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin. QR code. Lakas nung nito, no? Ginatasan yung vitiligo. Ayos ka din! Betiligo. Ulul, galis aso. Galis aso. Oo, balat yung tinira. Pero yung mensahe, iba laman nito. Balat, laman. Yung sakit na matata mo, tatagos hanggang buto. Buto. Papasok no? Balat, laman, buto. Masyado na kasing matigas yung mukha kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Pansin nyo, Ginano ng puta. pansin nyo, mga recent battle niya nagpatunay. Kung matahin yung kalaban, kala mo sobrang husay. Yumabang na't nagkasungay. Nagbago lang ng konti yung buhay. Hindi betiligo, kundi pera. Nagpalabas ng tunay mo na kulay. Sobrang totoo nun. Huwag kang magde-deny. Oo nga. Tangina, nung bang recent huli-huling battle ni Shernan, may pera na siya dito. Tangina, minamata niya talaga yung mga mga kalaban niya no? Yan nagpalabas ng tunay mo na kulay. Yeah. Totoo yun. Pero medyo heartfelt. Ewan ko lang kung sa battle lang niya ginagawa yun. Siyempre, iba naman yung ginagawa mo sa battle sa ginagawa mo sa totoong buhay, 'di ba? Sa battle kasi talaga angasan So kung ano pwede mo iangas mo, 'di ba? Pero kung yun yung ginagawa mo rin sa totoong buhay nang hindi naman nasa battle, mali na yun, 'di ba? Kasi performance 'to So pwede nating i-justify yung mga kayabangang ginagawa dito sa performance dahil performance 'to, 'di ba? Pero kung ginagawa mo yung pagyayabang mo nung nagkaroon ka lang ng konting pera,
Sabihin natin, naging milyonaryo ka, meron ka ng 1,000,000 sa bangko, tapos gagawin mo, magyayabang ka na, yun ang masama, di ba? Yeah. Kala mo sobrang husay. Yumabang na't nagkasungay. Nagbago lang ng konti yung buhay. Hindi betilaygo kundi pera. Nagpalabas ng tunay mo na kulay. Legit yan, legit. Huwag kang magde-deny. Paano bukang bibig neto? Mayaman siya. Yan ang hirap sa'yo. Para Classic. kang CQ na walang class. Sobrang cheap mo. Secure na walang class. Ano yun? Security na walang klase? Hindi eh. Okay, yung classless. Diba? Yung security sa mga maliliit na kung store, ganun. Kaya cheap. Kung magyayabang Tapos cheap of security. Parang ganun, doon niya kinonect. ka dito, wag yung mga nagawa ko 8 years ago. At di dahil may kaya ka na, tangina kakaya mo na ako. Dutong nun. Kasi wala bang bago? Panay na lang, mayaman ako sa'yo, mas ganito ako. Putang ina, ginawa ko rin yan, aminado. Hindi ko itatanggi yung sa inyo. Tama. Pero paulit-ulit ka masyado, nakakarindi yung sayo. Di ko malaman kung niyayabang o kinukumbinsi mo yung sarili mo. Ang ina, oo nga. Possible din. Siguro may mga ganun talaga eh, no? Yung niyayabang nila na, ganito ako, magaling ako. Kinukumbins lang yung sarili. Gusto maging tanyag, kaya sinyo na agad. Sayang nga naman kasi yung oportunidad. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos puro lang bayag. Alam mo nang durug ka't body bag, palag pa ng palag. Oo, ito na yung break mo, kaya ka nga basag na basag! Payoff. Medyo mahabang setup, pero payoff naman. Ewan ko lang yung crowd. Tawag ng tawag. Kasi babaha nga naman ang views pag ako nakalaban. Basang-basa ko na yan. Babasa. Well, ito pa yung kapatid, Ayun. bago ka maligo ng kahihiyan. Maligo. Kasi whether you like it or Whether. not, wala kang pag-asa, Shernan. Disaster ang kahihinatnan. Hindi uulan ng bars, pero dapat mo pa rin akong pasalamatan. Kasi isang rapper na naman ang maaambunan. Mahigit 100,000,000 ating pagitan. Puta, ang layo, no? Putang ina. 100M sa 1 and 2. Pero ni minsan, sa pagtaas ng TF, wala akong sinumbatan. Rick, alam mo yan. Ngayon pa lang. Ngayon pala. Kasi eto naman yung kalaban. Yan trip mo pagbibigyan. Ngayon tayo magsampalan ng katotohanan. So, ina, 3 minutes pa lang pala, no? Sobrang solid na nung round 2 ni Sinyo. Wala ako nung Tapos may 1 minute and 22 seconds na reaction. quarantine kung kailan. Ngayon tayo magsampalan ng katotohanan. Wala ako nung quarantine kung kailan ako pinakakailangan. Tama. Pero ginawan ng paraan. Sinuportahan ng di nyo namamalayan. Ilang porsyento ng sinasahod nyo, tanungin mo si Arik sino pinaguhugutan. Oo, kasama siya sa mga sponsors, Real Jokes Clothing, di ba? Aabono ako. Nag-aambag ka lang. Baka sabihin mo, lugi ka pa niyan. Kasi ibabaon ko na lang to nang tumubo ka naman. Eh, ba't nyo Ina yung pen game ni Sinyo dito, no? Pagka talagang sikat ka na joker tapos gumanda yung pen game mo, sobrang solid talaga pakinggan, no? Tapos susundutan mo ng jokes. ko kinukumpara dyan? Ano, dahil number 2 to number 1? Yung ba dahilan? Ano to, bastusan? Eh kahit saan nyo patignan. Itsura, pera, estado, malayo ating agwat at pagitan. Dahil ito pinagkaiba ng nag-stand out sa naging stand-up comedian. Sobrang solid nung round 2 ni Sinyo. Siksik, sobrang lakas ng round 2 nito, 23. Disregard pa natin yung mga hindi pumasok na bars, siguro mga 5 pa yun, hindi pasok yun para sa akin. Yung mga malalakas lang, 23. Sobrang solid. Bawi, Idol Shernan. Sa bagay, medyo malayo talaga yung skill gap nila, saka style nila Sinyo at Shernan. Kahit sabihin natin parehas silang classic comedy, malayo yung style nila sa isa't isa. Ibang comedy yung kay Sinyo, real talk comedy yung kay Sinyo. Stand-up comedy yung kay Shernan, slapstick din, tapos mga classic jokes, 'di ba? Yun yung pinagkaiba nung gameplay nila. Kaya medyo malayo nga yung pagitan. Tingnan natin, Shernan round 2, sana bumawi.
Medyo malayo-layo yung focus. Lakas masyado. Yung pang-iinsulto sa Vitiligo, si Tito Badang ba nagturo sa'yo niyan? Tama dami na naman si Badang. Yung katangahan, pinapalawak mo ata. Di bali nang may diferensya sa kamay, at least di ko pinangahawak ng bata. Di ba kabatil ng flip top? Ay, naggago kaaway talaga nila si Badang eh. Kupal ka, Badang. Di ko alam kung marireview ko yung battle sa PSP. Baka maka-copyright tayo. Feeling ko maka-copyright ako dun. Dahil wala tayo, hindi natin tropa sila Idol Pibus. Idol Pibus tuloy. Sila Pibus, hindi ko pala idol yun. si Boss Arik pala idol natin. Hindi ko alam kung maka-copyright tayo kagaya ng nangyari sa Kalis Move versus EJ Power. Pero dito muna tayo sa safe, 'di ba? Mahirap na, bago pa lang ng channel, puro maka-copyright pa tayo agad. Hindi ko alam yung buong issue kay Badang, pero wala akong pake. Nag-ambag ka nung talent fee, nung quarantine. Thank you. Salamat pare. Pasok yan. Ba't ko naman i-insultuhin yun, di ba? Thank you. Nag-concept battle pa sila ni Bruce doon. Tama, kung di ako nagkakamali. Ganda nun. Panoorin natin yun sa susunod. Bruce versus Sir Shernan. Quarantine yun. Nakamaskara sa Bruce. Game. Kakapo ko sa Real Jokes Clothing. Sa gawaing bahay, wala na yang nalaman. Sa sobrang tamad, pag may ubo, doon na lang dumudura sa labahan. Bas! Di yata alam Bago kung nga yung totoo to. bahay, naka-Honda Civic. Pero yung labahan nyo may nakaipit na plema. Ikaw ang patunay na ang Parang pagiging totoo dugyot. Parang totoo eh. No? Kasi gago eh. Nag-ano si Sinyo. Hindi mapagtatakpan ng pera. Si B mismo nagsabi sa akin ng anniversary. Tropa kasi sila eh. Kung mag-usap kami niyan, bihira. Yan nga din nagturo sa akin kung paano uminom ng tequila. Napakababoy mo raw. Pag nalalasing ka, sinusukahan mo yung mangkok. Puro pansit, sisig, tsaka proben. Kinabukasan, hihigop ka ng sabaw, hindi mo alam, suka mo yun, ininit niya lang sa oven. Deserve! Mga Paano meme pa mga rin, anak pero mo ng pasok ganyang na. klase ng ama? Para lang maging top sa klase, magdo-donate ka pa? Puro trabaho nasa utak. Usapang kita, ayaw niya ng failure. Nagpapatibay ng pader pero wala ng father figure. Kumuha ng tagahatid sundo. Imbis siya ang gumawa, may tagaluto, tagasaing, meron pang tagalaba. Katwiran niya, may pera tayo. Secured pati ang bills, bumubuo ka ng pamilya na kulang sa memories. Paghatid ko sa anak. Putang ina, sobrang diin nun. Yun, isa din yun sa mga takot ko as pagka nagkaanak na, yung hindi masuportahan yung mga bata. Yung suporta na na nandyan ka. Iba pa rin kasi yung pag lumaki ka na may tatay na kasama lagi, 'di ba? Though yung sa akin naman, share ko lang kahit walang may pake. Medyo halos nakakasama naman namin yung AirPods ko nung bata. Pero hindi ganun kadalas. Pero usually nakahatid sundo naman sa school, yan, LM days. High school, yun. High school na lang hindi. Pero at least kahit papano, 'di ba? LM days nakakasama lagi. Yun, malaking malaking bagay yun sa pag-build ng masculinity natin especially sa ating mga lalaki. Kasi alam ko mga lalaki naman ang nito eh. So kung wala kayong father figures, kung yung father nyo ay medyo busy sa work, hanap tayo ng ibang father figure na siguraduhin natin na maano yung masculinity natin. Yun yung kailangan nating ipaglaban, especially sa mga panahon ngayon na medyo nawawala na yung pagiging masculine ng mga lalaki. Masculinity sa gentleman. Yun ang ituturo sa atin ng mga tatay natin. Yun. Kung meron kayong opinion against sa opinion ko na hindi kayo salungat, comment nyo sa baba, syempre. Yeah. Secured pati ang bills, bumubuo ka ng pamilya na kulang sa memories. Paghatid ko sa anak ko. Dapat hinintuan nyo yun para mag-sink in sa crowd, di ba? Nirektahan na ipaghatid ko sa anak ko. Diretso na ako jogging. Mga anak mo, pag pupunta sa school, walang kasamang daddy. Pupunta ka lang pag graduation at magpapapicture sa stage para lang mapulpil ang sarili mo at masabing may napatunguhan yung success. Naalala nyo to? Nasa pagalingan ka pa rin?
Nasa pasarapan na ako ng buhay. Talaga? Masarap ba? Na yung kailangan ng asawa mo, di mo mabigay sa kanya? Masarap ba? Sa tuwing gustong gumala ng mga anak mo, sinyo, palagi kang wala. Totoo kaya? Totoo kaya? Pero parang, ewan ko. Bagong ano na eh, bagong era na ng pagiging tatay. Papansin ko nga ngayon, parang mas marami ng ano eh, tatay na supportive sa anak eh. Hindi kagaya nung era namin, di ba? Habang ako, nagampanan ko lahat, pinansyal at pagmamahal, pati pato, tinaya. Oo, napasarap Pati pato, tinagya. Medyo gugamit na yun. mo nga buhay nyo, pero di mo napasaya. Kaya na lang daw binastos si Ann. Pwede. May punto naman, may punto. Dahil sa mga sinabi niya na bars, hindi naman natin disregard na totoo yun. Dahil ang iano natin, maganda yung punto dahil dun sa mga sa mga bars na binitawan niya bago yun. Connected. Pasok yun. Hindi lang basta para. Kasi bawi niya yun sa girlfriend ni Kamandag. Balagbag. Alam mo na nga mali yung ginawa, nagawa mo pang dumagdag. Ano yun? Pag nakita mong nagnakaw, magnanakaw ka na rin. Pag nakita mong pumatay, papatay ka na rin. Tandaan mo, hindi masusuklian ng mali ang isa pang pagkakamali. At hindi sa lahat ng aksyon na lagi mong solusyon ay pagganti. Kaya magkaiba Hindi lahat pagganti. Pero dun lang sa case na yon kasi hindi naman sa'yo ginawa, siguro. Pero kung sa akin naman, kung sa'yo ginawa yung ganun, gantihan mo, di ba? Putang ina, papayag ka nang hindi gaganti sa mga ganun. Pero kung sa ibang tao ginawa, tas ikaw ang gaganti para sa iba, yun, mali yun, di ba? Ayan mong sila gumanti sa sarili nila, di ba? Yun ang ano tayo natin. bilang komedyante sa harap o likod man ng kamera. Walang Wait lang. Nawala ako dun. suklian ng mali ang isa pang pagkakamali. At hindi sa lahat ng aksyon na lagi mong solusyon ay pagganti. Kaya magkaiba tayo bilang komedyante sa harap o likod man ng kamera. Walang nasagasaan sa aking pag-abante. Mga napaligaya ko'y mas madami pa. Sa flip-top, ikaw pa rin si Vice Ganda. Kailangan pang mandamay ng iba para lang magpatawa. Habang ako si Bayani Agbayani, humor pa lang panalo na. Para makakuha ng fanbase, Ganda nun. nag-isip ako ng taktika, nag-costume, nagpatawa, nagpalawak ng kontinente para Antarctica. Naku, Di ko lang gets talaga. Nagpalawak ng kontinente, parang Antarctica. Di ba hindi naman malaki yung Antarctica? Tapos wala kang tao dun eh. Di ba? Siguro para lang sa multi. Para lang sa multi talaga yun, Antarctica na yun. uwa ko. Nagkaroon ng pangalan sa battle rap sa sarili kong paraan. Tapos ko nang gawin to para sa inyo, kaya ngayon ako naman. Siya daw si Batista, di ba? Kahit payat, sinyo scam. Paano mo malalaman tong taba kung ang trip mo Islam? Batista. Sinyo scam. Scam. Medyo mali kasi yung pagkagamit eh. Pero solid naman. Ilang taon na tayo nagpapatawa? Goods ka na ba sa ganyan technique, par? 2 most viewed sa battle rap. Panahon na para magpakita ng technical, mag-rap ka! Ooh. Yung pakiramdam. Panahon na para magpakita ng technical, mag-rap ka. Pwede. Kaso, medyo malayo. Sobrang lakas ng round 2 ni Sinyo dito. Iwan si Shernan dito. 23-15, 8 points. Medyo malayo yun. Mahirap-hirap habulin. Siguro dahil hindi nagpapatawa ng gano'n si Shernan dito, kaya hindi gano'n kalakas yung impact. Siyempre, inaasahan natin Shernan magpapatawa, di ba? Pero lately kasi napansin ko yung mga battle niya, starting nung pandemic. Medyo hindi na siya talaga nagpapatawa ng todo. Parang medyo may mga concept battle na nga siya. Yung isang battle na hindi ko pa napapanood, yung kay laban niya kay Mastapit. Yung binash siya ng mga tao. Ayokong panoorin. Pero kung i-comment nyo sa baba, i-request nyo, papanoorin ko yan, syempre. Para sa inyo. Yeah. Pero putang ina, huwag nyo nang i-request yun. Pero kung gusto nyo akong pagtripan, wala namang kaso yan. Good laugh pa rin naman tayo. And game pa rin tayo sa mga walang kwentang ganyan. Yeah. Round 3 tayo, round 3. Round 3. Last round, Sinyo, mag-rap ka.
pakiramdam ni tanga. Natural, hatid mo yung anak mo, tricycle driver ka. Utangin ng ribat talaga Ano ni nito? Sam. Utangin ng ribat talaga eh, no, gago. Sa bagay, kung tricycle driver ka nga naman, ihatid mo yung anak mo, di ba? By the way, and plano ko rin yan, di ba? Parang kasi nakikita ko, parang napapansin ko kasi na chill-chill lang yung mga tricycle driver. Tapos parang dito sa amin sa Bulacan, 1,000 ang kita ng mga tricycle driver per day. Minimum. Minimum daw yun minimum daw. Siguro depende sa TODA, 'di ba? Pero kung meron ka namang trabaho na hindi gano'n kahirap, kagaya ko, ang trabaho ko ay halos 6 hours, mahigit 7 hours lang, ganyan. Meron akong ibang oras na available, kaya nga nakakapanood tayo ng ganitong video. Gusto ko rin kumita pa ng iba na pagkakakitaan. Ito kasing sa atin ay hindi sigurado kung kikita tayo dito o hindi. Ginagawa ko lang to para makapanood ako talaga ng mga battle ng flip top ngayon. Kasi wala na talaga akong oras para manood ng battle ng flip top. And syempre, binabawasan ko rin yung screen time ko para hindi tayo ma-addict sa internet saka online. Yun lang naman yung sa akin. Balikan natin. Tricycle driver ka. Solid yun, lutong. Ano nito? Lutong ng ribat, gago. Ano naman kung di ko inahatid yung anak ko? Wala ka ng pakialam dun, bro. Bro. Ang harapin mo ako, parating na yung sundo mo. Nakaharap na, parating pa, bobo din eh, no? Pero okay yun, hindi naman siya off na ribat. Kasi ribat siya, hindi naman siya sulat eh. Okay yun. Yo! Sino mga taga-pulo? Ayaw nyo magtaas kayo! Pulo ang puta. Baka pwede ho, makisuyo. Pagsabihan mo po yung mga taga-pulo na bago dumayo at unahin niyang liga ng pulo, baka pwedeng ligo muna po. Gago yun. Ligo Kasi- muna po. Kung basta gapo, bano, sila basta pulo, baho. Diyos ko po, try niyong manood ng live para malaman niyo kung bakit. Lalo na pag dikit-dikit, ang sarap budburan ng latik. Parang mga kakanin na ang lalagkit. Ina mo. Pero marami namang Mga one-liner malupit. talaga. Ginagawa lang na itong martir. Di ba may AdSense at sponsor na? O so nasa, nag-disappear? Battle of the Night, yung talent fee, pansit tsaka appear. Tangin ng TF yan, pampahaba ng karir. Gago eh. No? Pero real talk, sa liga niya, ayaw niya pag may nadadamay. Totoo yan. Medyo may lumabas nga doon yung parang natalo yung parang pinahinto dahil nandadamay na. Linis naman yung pakay. Eh paano na lang kung mabatibag kita, di wala kang karamay. Ironic lang na galing pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. But Kadamay. Sumikat yan. Lalo dito sa amin sa Bulacan, sa may Pandi, yung pabahay ng gobyerno doon na inangkin daw ng mga kadamay. Yun ang sinasabi. 'Di ba? Parang may kwento doon eh. Dapat makakakuha kami ng bahay doon. Kaso, ang naging problema nung bata pa ako yun, mga high school. High school. High school days pa lang kami. Kasi may naka-apartment kami sa may malapit sa Ilog. So may apartment doon. Then may mga tropa doon na kasi isang linya lang siya. Sa dulo may mga tropa yung nanay ko doon na sabihin natin squatter talaga. Sa ilalim sila ng tulay nakatira. Yan. And then ginawang parang leader yung manicurista doon. Yun. Para doon sa pabahay sa Pandi. And ano yun, parang tropa ng mga kadamay. Tapos nung napasok na nila yung pabahay, binakade nila para hindi mapamigay ng gobyerno sa ibang tao na taga Bulacan. Yun. Parang karamihan ng mga kadamay doon, halos mahigit 70% siguro, ay galing sa Maynila na sa mga squatters area sa Maynila na nawalan ng bahay dahil nasunog. Yun. Yun yung kwento. Nasunugan sila sa Maynila, which is, ang sabi ay sinunog daw. Yun yung naging storya. Kadamay. Bakit kadamay? Kasi damayan. Sobrang solid ng mga kadamay doon sa Pandi. Parang
ilang buwan silang walang ilaw at kuryente kasi ayaw silang kapitan kahit meron silang pambayad. Ginawa ng gobyerno tuloy. Ginawa talaga 'yon para mapaalis sila pero dahil matibay sila, hindi sila napaalis. 'Yun, nakuha nila yung mga bahay at dun sila nakatira ngayon. Parang may bayad lang ata 'yun na parang nasa 300 monthly. 'Yun. 'Yun yung kwento dun sa Kadamay. Kaya solid yung reference na 'yun na mga squatter or squatting kasi 3GS is squatting tapos kadamay. Ayaw mo ng kadamay. 'Yun. Yun yung naging problema kaya hindi kami nakakuha ng bahay kasi nga walang kuryente, tubig, mahirap magstay. Tapos wala pang transpo papasok kasi malayo parang mga 2 kilometers mula sa main road. Ang layo nung pabahay, 'di ba, sa Pandi. Yun. Yun yung kwento nun, yung mga kadamay. Sobrang solid din nung nangyari na yun. Madaming mga naging ganap doon, sobrang intense nang nangyari doon. Hindi ako nagkakamali. Since sinasabi pa ng gobyerno na may mga rebelde daw dun. Kaya ganun. Kaya parang naging intense yung issue dun sa Kadamay. Yun lang naman. Why? Solid, sobrang solid. Paano na lang kung mabatibag kita, di wala kang karamay. Ironic lang na galing pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. Pero kung pupuntahan nyo ngayon yung lugar na yun, kasi last year, parang sumideline ako ng Lalamove. Yun. So nakakapag-deliver ako dun sa lugar na yun. Sobrang ganda niya na ngayon. Sobrang solid na. Malayong-malayo na dun sa unang niyang itsura kasi nakuha na siya ng barangay ng Pandi and parang may HOA na siya, ganyan. Maganda na yung kalakaran, hindi na kagaya dati nung nagsisimula pa lang. Kaya marami din nagbenta ng bahay dun mura kasi parang parang rights yung hawak mo dun, hindi titulo eh. So pwede mo siya ibenta ng kahit magkano sa usapan sa market. Yun lang naman. Ano pa ba? Wala na. Direkta na tayo. Solid lang talaga yung kung isipin natin yung experience ng mga tao doon kung paano rin nakuha yung mga bahay. Kasi nangangailangan din naman sila. Which is hindi lang sila talaga ata inapproban. Parang ganun. Ironic lang na galing pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. But why? Ayaw mo ng damayan? Kahit di ako mandamay, panigurado damayan. Yung impact, dama pa yan. Na di lang to checkmate, dama pa yan. Ang kalalabasan, magdadrama yan at magdadamayan sa madadama niyan. Kung magdadahilan, di dadagdagan ko ba't dadalatsan. Putang ina! Parang ginawa ni GL na flow multi. Ito, nag-rap na si Sinyo dito. Sinagot niya na yung round ni Shernan. Lang to checkmate, dama pa yan. Ang kalalabasan, magdadrama yan at magdadamayan sa madadama niyan. Kung magdadahilan, di dadagdagan ko ba't dadalatsan. Putang ina! Sorry, napahaba, nadadala lang. Yeah! Pero alam nyo bang, nung battle nila ni Sak Maestro, hinamon at sinabihan akong takot nito. Pero nung nalaman niyang papalag ako, si Gago nagpanik ng todo. Sa sobrang kaba, napatawag yung loko. Kesyo wag ko daw idamay yung tungkol dun sa ano. Nung pinalagan, may kondisyon na yung gusto. So, paanong okatukat sa'yo? Ba't binabaliktad mo? Okatukat? Takot ako. Classic, Sunday horror na mga sikat. Nagkaroon pa yan ng sequel eh. Ibang artista na yung gumanap, 'di ba? Pero alam ko dyan, Rica Palarejo. Tapos, parang yung kapatid din niya ata, nandun din si Heaven. Paralejo. Spotan nyo, katukat, kung mahilig kayo sa mga classic shit ng Filipino entertainment. Yan. Solid din yan. Ganda nung reference. Ewan ko ba't tulog yung crowd. Ganda nun, katukat. Kasi ako, Takot ako. matatakot dyan? Kahit putang ina naman. Gago eh. Ako matatakot Ba't dyan. binabaliktad mo? Kasi ako, matatakot dyan? Kahit putang ina naman. Ganda ng placement ng joke. Sino ba hindi matatakot dyan? Mukha kang straight duty kawatan. Classic. Literal na work from home pa, kaso bahay ng iba yung pinapasukan. Pero Ina tama yung na mga nga yan. tao, no?
Sa kabila ng mga biro ko at pagpapatawa, biglang naisip ko na, bakit pa? Kung ang pinakamasakit kong insultong pwedeng sabihin sa'yo, si Shernan ka. Ooh. Ngayon tatanungin kita, kung mas ikatutuwa mo ba kung di ako magpapatawa? Game! Tangina, 2:45 tapos 53 seconds na yung reaction. Alam nyo yung giraffe, mga bes? Magpapatawa. Yung mahaba yung leeg. Yung ginawa niya kay Shay, di ba? Anong mas tatanungin kita, mas nakakatawa kung hindi ako magpapatawa. Tapos, matatangkad. Yung nakikita sa Safari Forest. Haba ng setup niya. O ganito itsura nun kapag kinumpres. Pero solid yung payoff. Kasi giraffe, di ba? May baltik-baltik. Tapos si Shernan. May vitiligo. Gago. My goodness! Di ka ba naaalarma? Kahit saan ka magpunta, yung tiyan mo laging nakabalandra. Naabutan nyo na ba itong nagsisiyesta sa kalsada? Utang ina, parang kotseng kubang nakaparada. Malaki yung tiyan. Gago. Kaya maawa ka. Maawa ka sa misis mo, brother. Baka pwedeng pakiconsider. Paano pag binabakhag ng partner? Parang magpapalit ng galon sa water dispenser. Gago. Solid yun. Pagka hindi mo kayang buhatin yung galon ng... Kasi pag kukunin mo yung galon, di ba? Tatanggalin mo. Hindi mo siya pwedeng hawakan ng isang kamay. Hina. Sobrang bago nung joke na yun. Partner, parang magpapalit ng galon sa water dispenser. Sobrang bago nun. Bigyan natin ng 2 puntos. Sobrang solid nun. Bago. At ang nakakabader, yung My Day, panay jogging pa yan. Imagine niyo na lang, pag nagja-jogging to nung walang damit, parang Titan na pinakawalan. Pero kasing Titan, anong Titan? Attack of Titans, AOT. Isa sa mga classic anime yun na meron, tapos na ba? Hindi ko sure kung tapos na pero hindi ko pa napapanood kasi hindi ako ganong fan ng Attack of Titans. One Piece tayo. Saka ibang mga hindi ganun kasikat na anime. Pero nanonood tayo ng anime, marami. Pero hindi lang yung mga ganun kasikat. Yun. Attack of Titans, may mga Titans doon. Titans, malaking tao. Tapos may mga Titans doon na malalaki yung tiyan. Tapos mga parang manager ng office work. Ng office, parang ganun yung itsura. Titan na pinakawalan. Imagine niyo na lang, pag nagja-jogging to nung walang damit, parang Titan na pinakawalan. Sobrang lakas ng round 3 ni Sino. Pero in fairness blooming ka, feeling ko babae yan. Hindi niya na ginamit na buntis ka. Ba? Napanood ko laban nyo ni Master Pito. Ang cute! Ang cute na mga putang ina! Mukha kayong laruan sa mga tigpipisong chichirya. Ang chichip nyo talaga! Sinundutan pa, putang ina. Ang chip nyo talaga. Piso chip. Tang ina. Sobrang solid nun. Tigpipisong chichirya. Naalala ko nung bata kami. Tang ina. Pag wala yung pag-alis ng tatay namin, tapos busy yung nanay namin. Ano pa to? Classic probinsya pa to. Hindi pa dito sa Bulacan. Nueva Ecija pa. Ay, nabibili kami nung kapatid ko ng mga chichirya na tigpipiso. Tapos kukunin namin yung mga laruan doon. Tigpipiso yung chichirya. Sobrang classic. Wala nang ganun yan no? Tapos nung, nahuli kami ng nanay namin, ang sabi ng nanay namin, pag kinain nyo yan, magkakabulati kayo sa tiyan. Simula nun, hindi na namin kinakain. Kinukuha na lang namin yung laman. Parang gumagastos kami para dun sa laman. Tapos yung pinapakain namin sa manok, ganyan. O di kaya doon sa pag may mga bata kami nakikita sa daan, binibigay namin, kinakain nila. Gago, naniwala talaga ako na magkakabulati sa tiyan. Sayang din yung pinanggastos naming pera doon no. Tangina. Solid. Water dispenser, Titan,
tigpipisong chichirya. Tangina, sunod-sunod oh. Panood ko, laban nyo ni Master Pito. Ang cute! Kahit ang pangako. Ang cute na mga putang ina! Mukha kayong laruan sa mga tigpipisong chichirya. Ang chichip nyo Awang talaga! Pero kung usapang karisma, puta mali ka ng hinamon. Ngayon lang kayo makakakita ng underdog na kampyon. Walang corona to partida. Tama. Underdog si Seren talaga dito. Minsan lang lumabas sa isang taon. Pero pag sumalang pati buwelta, kaya kong gawing mukhang ahon. Kasi pag ahon, nandun lahat ng solid na match-up. Diba? Pag sinabi mong kaya kong gawing mukhang ahon, solid talaga yung match-up nyo. Diba? Matik na yon, di naman sa pagyayabang. I'm just letting you know. Oo, may sariling titulo at naghari na kasi galawan pang pro. Arena. Di lang skills, pati bulsa, umaalsa. Dapat ganun ka mag-grow. Umaalsa. Grow. Pangmasa nga ako, lalo na kung usapan ay dough. Dough, masa. I know. Mayabang, tunog mayabang yung behavior. Galing. Pero binabalik ko lang yung favor. Tinulungan kang umangat sapagkat nang mamit mo yung creator. Yan ang napapala pag fame whore. Fame whore. Kakahiling mo ng tala, binagsakan ka tuloy ng meteor. Kaya next time, tol, be careful what you wish for. Sobrang lakas ng round 3 ni Sinyo. Doon lang ako sa mga napanood kong battle, ito yung pinakamalakas na round talaga. Sobrang lakas nito. Wala pa akong nakitang sobrang daming punchline na kumonekta. Ilan ako dito? 1, 2, 5, 31. 31 punchline. Meron pala. Beatroom versus GL. Di ko pa ata na-upload. Kasi, bakit ba? Inatake ata ako ng katamaran. Dahil ang nangyari doon, video nun kasi ay, ang mukha nun ay sa cellphone. Tas sa laptop yung flip top. I-render ko siya. Siguro abutin ng 3 gig. Ang rendering ko cellphone. Di ko alam, parang hindi naglo-loading. Isang oras na eh. Siguro mag-take na lang ako ng reaction video sa susunod. Kahit nakapangako ako na tatapusin ko yung isa buhay. Siguro tuloy-tuloy muna tayo kasi sobrang dali talaga ng upload dito pag meron kang webcam. Yung webcam natin, solid naman, 'di ba? Hindi na kagaya nung sa cellphone eh. Hindi na ganoon ka pangit yung itsura ko dito. Hindi na ganoon kapangit yung quality ng video, yung itsura ko na lang. Wala na talaga 'yan. Hindi na talaga popogi 'yan. Yan na yung max ko. 'Di ba? I-render ko din 'yan, then i-upload natin sa work. Sa work tayo mag-upload kasi mas malakas yung wifi doon. Dito sa bahay wala. Nagtanggal ng wifi para mabawasan yung pagsi-cellphone namin. Pero mukhang hindi kakayanin, mukhang next week ay mag-wifi na din tayo ulit. Pag kumita-kita na tayo sa GMR na classic shit natin. Kumita na ako nung nakaraan, pero ngayon next week ulit para makabawi. Goal natin doon, siguro tumaas VIP 3 yun. Pagka na VIP 3 tayo, malaki-laki nakikitain natin. Pero syempre, disclaimer, hindi ako nag-ano ng ganong bagay kasi hindi pa naman ako talaga kumikita ng todo. Siguro sa susunod na. Pagka nabawi ko na yung puhunan ko. Yeah. Round 3. Pag niyayakap daw ako ng asawa ko, pag ganon, parang nagpapalit ng galon. Galing yung mineral water, no? Ginawang galon. Ganon. Ang solid talaga yung rebuttal game ni Shernan, no? Ano ba naman yan? Mamaya, pag niyakap ka ni B, sabihin niya, totoo ba yung mga sinabi ni Shernan? Gago. Sobrang solid nung rebat na yan, tangina. Parang pinalagan yung nagpapalit ng galon, di ba? Taman-tawa si Sinyo, putang ina. Ininsulto yung pulo. Basag. Ganun mag-rebat, di ba? Basag agad yung pinakamalakas na punchline ni Sinyo nung round na yun. Basag agad, di ba? Rebat pa lang. Solid talaga mag-rebat to si Shernan. What if sumolid pa siya magsulat, di ba? Malalagkit daw.
Wag naman ganon. Venue namin sa branded, ang yayaman nyo, venue nyo walang aircon. Alam niya ni Buso, natawa siya eh. Sino ba nag-explain nito na may aircon yung branded pero store kasi siya. So kung maraming tao, hindi kaya nung aircon yung yung ganong karaming tao. Kaya talagang kahit sa ano nga namin, sa office nga namin, 'di ba? Sa office namin, dalawa yung aircon na talagang nakalimutan ko na. Split type ba 'yun? Basta yung pahaba na rectangle. Dalawang ganon, hindi kinakaya. Ano lang kami, 45 lang kami sa loob, 'di ba? Tapos yung room solid pa, hindi kinakaya compared sa Accenture nun. Kasi sa Accenture nun parang 10 ata aircon sa isang office, pero ano kami nun, nasa 100 mahigit kami sa isang floor, 'di ba? Kaya sobrang solid nun lamig. Saka centralized yung aircon nun. Parang nanggagaling siya sa vent ng roof, ano ba 'yun? Ng kisame, parang ganun. Yung mga centralized na aircon sa office. Yun, sobrang lamig nun. Pero kung yung split type aircon lang na ini-install sa dingding, hindi talaga kakayanin pag sobrang dami ng tao. 'Di ba nga minsan sa mga SM, Pero KD, sa mga dep store ng SM, hindi na kinakaya ng aircon. aside, gusto ko magpasalamat kay Sinyo at kay B. Dahil yung premyo ng pulo, ayaw nilang pasabi, pero nagbibigay silang 10,000 para sa mananalo. Taon-taon yan. Kaya wala problema sa akin kahit anong sabihin nyo. Pero sinusuportahan nila yung liga namin at masaya ako para doon. Hindi ko para questionin yung mga gusto nyo sabihin kasi, ba't dinamay mo? Mga adlib. Game! Galing talaga ng mga adlib eh. Pero solid yun, talagang supportang tunay si Idol Sinyo. Dahil, syempre, yung kasikatan, hindi naman talaga pang matagalan yan. Kailangan mag-cash out ka din, di ba? Business ka talaga. Yun talaga ang goal. Yun din ang goal natin pagka sumikat na tayo. Kung sisikat tayo, syempre. Kapag sumikat na tayo ng onte, pag na-monetize na tayo, may tropa kasi ako na nag-create ng nag-print ng mga t-shirts. So, bibenta rin tayo ng t-shirts sa mga susunod. Syempre, try natin makagawa tayo ng mga merch na magaganda, 'di ba? At murang t-shirt lang din. Wala nang aawat. Kung kailan ako nagwawala, doon mas lumilinaw ang panalo ng bawat line. Di malabong mag-delay ang paningin ko, ngayong wala ng sight. Kaya sige, magpatawa ka lang. Hanggang ang utak masabaw ko sa fucking whack. Ngayong may payasong pinasalang sa pakulo ko, magiging laughing stock. Laughing stock. Laughing stock. Ano yun? Mga soup, gano'n, na pwedeng lagyan ng kahit na anong ingredients para Under sumakit. the influence of battle rap, Galing. Ibang style to. payasong pinasalang sa pakulo ko, magiging laughing stock. Under the influence of battle rap, kaya para makapagpataya, kailangan pang mandamay. De puta ex capre. Laughter is the best medicine. Kaya kapag ako nagpasaya, euphoria at ecstasy, iba't ibang angle, ang nakatutok na bala. Ito ay obvious. Angle na nakatutok na bala. Bakit bala ang nakatutok? Baril dapat, 'di ba? Siguro para sa rhyme ulit, sacrifice ng rhyme. Euphoria at ecstasy, iba't ibang angle, ang nakatutok na bala. Ito ay obvious na nga, na iba't ibang angle ang nakatutok, ngayong most viewed ka na. Kaya every shot will penetrate. Hindi muna kita tatantarin, pero mapaplatline sa tema ko. Literal na tit ang maririnig ngayong ang warning shots na katapat sa tenga mo. Hindi ako Pag meron talaga, pag nasubukan nyo talaga yun, para kang nabang sa tenga. Tangina, para talagang wala kang maririnig eh. Kasi yung eardrums mo magraratel eh. Ganun talaga eh. all God! Fuck off! Galing, Tantarin, lakas. pero mapaplatline sa tema ko. Literal na tit ang maririnig ngayong ang warning shots na katapat sa tenga mo. Hindi ako all God! Fuck off! Pero di magpapa-olats. Pag nag-spit na God mode, malatong McDonald. Di ako nagyabang ng achievement. Sa'yo na yung mga napili mong concept. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Estrada, total inutil kang Joseph. Pag ako Joseph Estrada, putang ina. nagseryoso, Tangina. technical, di na kaya yun! Pag ako nagseryoso, siguradong madadali yan.
Massacre. Ito'y hasaramen sa Taliban. Kain. Parang kariman, daing. Di makaila, aking galing, tanging akin lamang ang masasaksiyan. Kala nyo happy-happy lang. Yung dati nyo minahal, papas lang kayo, sabihan nyo pa ako na tangina. Shernan, ikaw pa ba yan? Parang di na kita kilala. Nag-iba na ba ako? Nalimutan nyo lang na iba ako magpatawa. Parehas na joker sa harapan nyo, magkatulad ba? Never! Iba yung joker na Nicola Jokic dito sa hit. Legend! Mapara po sayaw. Obra ba? Di mo kaya to boy. Kaya ang gumiling ng gumiling parang tito mo nagbaoy. Ganun talaga biglang magjo-joke eh. Ang ebolusyon ay taon-taon. Teknolohiya, pamumuhay, paniniwala at iba pa. Kasabay ng pagbabago yung kaalaman, hindi yung puro ganyan, mag-isip ka. Nanatili ka sa kakayahan mo. Habang inaral ko pa ang battle rap, hanggang ang utak ay mapiga. Alam kong nag-i-improve na rin ang pandinig ng Hodgets. Marunong akong mahiya. Ako'y anak ng Muntinlupa. The best kong makisama pero masama maging kaaway. Pinakita ko lang kay Sinyo kung paano manalo ng walang ibang dinadamay. Kahit sang angulo tignan, panis kay Shernan tong makulit. At dahil talo ka na naman, mag-propose ka na ulit. Pero hindi. Talo si Shernan dito. 3 minutes, 30 seconds lang yung reaction. Though nag-speed drop siya, classic, pero bitin eh. Siguro kung round 2 ni Sinyo, papalag yun eh. Di ba? Papalag eh. Pero may mga off kasi siya ng mga kagaya ng nakatutok na bala. Dapat barrel. Di ba? May mga ganun siyang off na ginagamit na salita. Di ba? Pero classic pa rin. Dahil hindi sila nagpatawa. Alam niya kasi na pag nagpatawa siya dito, parang lalamunin siya ni Sinyo. Kaya siguro ganito yung style. Or ito na yung bagong branding niya. Pero mas classic to kaysa kay Husky ha. Kasi yung bagong branding ni Shernan mas malakas eh. Maganda yung pagkaka-transition niya sa pagiging lyricist yun. Classic 18 sa round 3 ni Shernan. Yun. Natabunan talaga siya ni Sinyo dun. So 14-14 sa round 1, 23-15. So lamang na agad ng 8, 31-18. Medyo malaki yung nilamang, 'di ba? So bilangin natin 4 3 64, solid 64. Ito ay 9 8 17 1 2 3 4 47. 64-47 minus natin. 17 points ang ahabulin ni Shernan. Parang isang round din to. Sobrang classic ng laban. Tangina. Sobrang lap trip. Magtropa talaga ata sila. Parang magtropa sila talaga na kasi may maraming mga inside jokes eh. Mga inside tip. Diba? Vuelta Palentong 11. Sinyo versus Shernan. Talo tayo doon. Mag-ice beses para sa sarili nyo, para sa buong event natin, at para sa kanilang dalawa. Yeah! Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Lahat ng support ng Tunay, live at online. Kita-kits tayo sa October 5, Second Sight 13. Yeah! Ang boto ng Orado, 5-0. Magigay para kay Sinyo. Yeah! Malinaw. Sinyo yun, malinaw. Thank you, pare. Natapos din. Yun. Thank you, maraming salamat. Thank you. Yeah! So, alam mo lang mag-shoutout ulit. Yoga Run Online Classic. Ilang taon na ba si Sinyo? Bata pa to. Siguro mga nasa 30s pa lang. O mga pa 40s na siguro. Hindi tayo sure. Sobrang classic. Tingnan natin downloads natin. Yun. Sinyo. Tapos na tayo. Sinyo versus Shernan. Next natin, hopefully, bukas, Harlem versus paring Elvis. Sobrang solid ng review natin na to. Hopefully, nagustuhan nyo yung mga commentary ko and yung mga insights. Siyempre, pasensya nyo na ako masyado nag-share ng... sorry, hindi pala dinig. Pasensya nyo na ako masyado nag-share. Alam ko naman na onti lang yung tatapos ng video. Kaya, pag mahaba, panoorin nyo pa rin, di ba? Kung nandito ka pa sa part na to, syempre, mag-subscribe ka na. Mag-comment ka sa baba ng battle na gusto mo. And syempre, lagay mo rin solid dun sa comment para alam ko na
isa ka sa mga nakatapos ng video, 'di ba? Solid tong battle na 'to. Pwede tong panoorin kahit walang yun usually kong ginagawa ngayon, eh. Hindi ako nanonood ako ng mga battle or kahit regardless YouTube video na hindi pinapanood yung screen, pinapakinggan lang habang may ginagawa para sulit yung ating panonood. And syempre, hindi naman talaga digestible agad yung mga content kapagka hindi mo siya napapanood ng with video. Pero at least kahit papaano merong running content sa utak mo na medyo na pumapasok yun sa ano mo, subconscious. Yun lang. Baka kung ano pang nerd shit ang masabi ko dito, 'di ba? Mukha tayong gago dito. Yeah. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Yeah. Peace. I'm out.